So, for third set tayo, general prediction for year 2025. So, last set na natin to. Bubunot ako ng 12 cards for general prediction for year 2025. Oh. So, sasabihin ko na lang yung mga cards natin. No? So, 10 of Swords, 7 of Wands, 6 of Pentacles, Ace of Swords, 5 of Swords, Page of Swords, King of Swords, 4 of Pentacles, 10 of Wands, 5 of Cups, 10 of Pentacles, and Knight of Cups. So, mostly dito sa last set of cards natin, mostly involvement ng swords and pentacles or coins. So, ibig sabihin nito, mas magulo yung year 2025 natin. So, unang card pa lang, lumabas na ang 10 of Swords. So, ibig sabihin nito, marami pang mamamatay na causes ng gulo. Pwedeng gulo sa politika. Sabihin na natin na yung pagdating sa government natin, yung akala mong magkakampi, magkakaroon ng baliktaran or laglagan para sa isang posisyon. So, lumalabas, ito yung card ng symbolism ng parang baliktaran or pagtataksil, and itong Page of Swords. So, lahat merong general agenda. So, isa din sa nakikita ko, itong 7 of Wands, ibig sabihin niya, tsaka yung 10 of Swords. Mas magiging mas magulo or chaotic yung mundo natin. Mas maraming mamamatay ngayon sa dahas. And ang isa din sa nabivision ko, pagdating sa nature calamities or natural calamities, tubig. So, sa tubig yung nakikita ko. Pwedeng sunod-sunod na mga bagyo pa.
pag yung dahil sa sunod-sunod na pagbagyo, magkakaroon ng mga casualties or mga namatay. Pangalawa, pwedeng pagguho ng lupa. Pangatlo is pwedeng paglubog ng barko na ikamamatay ng mga pasahero. Give me a minute lang habang naka-video tayo. So, I will try to vision pa kung ano yung mga possible na mangyari for this 2025. So, isa din sa nakikita ko, gera pa din sa Israel, continuous pa rin siya, halos hindi natatapos. Maapektuhan din tayo, plus yung Russia pwedeng kumilos, and alam mo yung the more na tumatagal yung panahon, mas lalong naging unstable. So, masasabi ko na continuous pa rin yung gera, continuous pa rin yung labanan ng mga bansa na maapektuhan tayo. Ang nakikita ko talaga casualty sa tubig, plus meron akong narinig na alingaw-ngaw ng pagputok ng baril. So hindi ko alam kung pwedeng sa president, vice president, or ibang hanay ng government, basta gobyerno siya, plus mas magiging mas malapit physically or dahas yung taon na to, itong year 2025. So particular na dito yung gera and election din, na mas darami pa yung mga casualty na mamamatay ng mga political. So, itong 2024, alam natin na maraming halos namatayan tayo sa mga kaanak or malapit sa puso natin. Itong year 2025, mas marami pa, particularly causes by accident, and mas marami pang alam mo yung magpapass away. So, masasabi kong energetically magulo itong 2025 kasi puro swords yung lumabas dito sa card natin. And wait, mag-vision ulit ako. So, ang nakikita ko naman na pwedeng mag-cause ng panic sa mga tao pagdating sa sakit. Alam mo yung sakit sa baga na may halong lagnat. I don't know kung anong tawag na sakit doon, pero yung sakit sa baga na may kasamang lagnat. So, mas magiging intense din yung alam mo yung iringan between America and China. So,
medyo draining lang itong year 2025 dahil mostly mga sword yung lumalabas dito sa card ko. And dagdag ko din na kanina nasabi ko dun sa card, sa unang recording ko, pwedeng matuloy yung, alam mo, yung assassination or yung pagpatay sa president or sa vice president or either sa mga sangay. And may nakikita rin ako na possible na may makulong talaga. And dahil dun sa pagkulong, pwedeng si Duterte yun, magkakaroon ng gulo sa bansa. Mas magulo. Kumbaga, imbis na magkakaroon ng unity, kakaroon ng division ng mga tao. Plus pa yung international conflict natin sa nilalaban natin West Philippine Sea and yung iba pang issue sa ibang bansa, mga gera, Israel nga, tapos yung sa Iraq. So overall for year 2025, kailangan natin na maging mindful sa mga kilos natin. So itong reading ko is prediction lang siya. So tayo pa rin gagawa ng magiging kapalaran natin. Pangalawa, wag tayong pangungunahan ng takot. Itong niread ko, wag natin katakutan. Kundi mas magkaroon tayo ng awareness na itong mundong to is temporary lang. Lahat tayo mamamatay in perfect time ng nakakaalam sa taas. So, itong mga casualty or death, transition to ng life. And kailangan natin na magdasal, protektahan natin yung mga mahal natin sa buhay through prayer, and i-shield natin sila araw-araw, gabi-gabi para makaiwas sa mga aksidente at mga kapahamakan. And lagi tayong magtitiwala sa sarili natin, plus gawin natin kung ano yung makabuti sa atin. Kung may mga readers man na negative ang reading, take as insight. So itong niread ko, ayokong magkaroon ng fear kayo sa kung ano yung mga mangyayari, pero maging mindful lang tayo sa possible na mangyayari for the year 2025. So I hope nakatulong tong reading natin for prediction 2025, and Happy New Year and Merry Christmas sa inyo at magandang araw sa inyong lahat.